Formal nang sinimulan ng mga kinauukulang ahensya ng pamahalaan ang malawakang rehabilitasyon sa Manila Bay. Pag-iinspeksyon sa mga establishmento na walang sariling sewage treatment plant at nagtatapon ng dumi sa Manila Bay patuloy. Ang sentro ng balitang yan mula kay Clazel Pardilla. Buong pwersang hinarap ng DENR, DILG, DOT at iba't ibang ahensya ng gobyerno ang tinaguriang Battle for Manila Bay na layong linisin, ayusin at pangalagaan ang Manila Bay. Bago mag-umpisa ang rehabilitasyon, isang solidarity walk ang isinigawa mula Quirino Grandstand, Maynila hanggang Raha Sulaiman na sinundan ng panunumpang bibigyang solusyon ang tumitinding problema sa polusyon. We accept the greatest challenge. The challenge was only dubbed as the Battle for Manila Bay, but we will deal with it right from the source. Pasado alas 10 ng umaga, sinimulan ang clean-up drive sa Maynila, Pampanga, Cavite, Bulacan at Bataan, mga lugar na bahagi ng Manila Bay. Namulot ng basura at tinanggal ang mga burak na nagpaparumi sa dagat. Sunod na pinuntahan ang mga establishmentong lumabag sa environmental laws. Inisyuhan ng cease and desist order ng DENR at Laguna Lake Development Authority ang 4 na establishmento dahil sa kawalan o hindi paggamit ng sewage treatment plant o STP. Meron pa hong susunod na proseso dyan from the EMB na pwede hong isuspend yung kanilang ECC. Okay? After that, ihingin din po natin yung suporta naman po, of course, ng DILG para ho sa LGUs na isuspend din yung kanilang mayor's permit. Binigyan din ng notice of violation ang 6 pang establishmento na may STP pero bagsak ang kalidad ng tubig na ibinubugas sa Manila Bay. Sa pag-inspeksyon ng DENR at LLDA, 7 hotel at 120 commercial establishments sa paligid ng Manila Bay ang walang STP. Magtutuloy-tuloy ang pag-i-issue ng notices of violations and cease and desist orders. Pinatawan ng hanggang 200,000 pisong multa kada araw ang mga pasaway na establishmento. Hindi na rin bibigyan ng Department of Tourism ng accreditation ang hindi sumusunod sa environmental laws, habang ang DILG magsasagawa ng investigasyon sa mga lokal na opisyal na nabigong ipatupad ang mga batas pangkalikasan. Tingnan natin mula nung inisyu yung mandamos, ano yung mga ginawang aksyon ng mga LGUs. Magtutuloy-tuloy ang operasyon sa Manila Bay. Pag-iisahin ang outfall o tubo ng 3 esterong direktang nakakonekta sa dagat. Kakabitan ng silk curtain at floating STP ang kahabaan ng Manila Yacht Club hanggang US Embassy at mga lugar na tinitirikan ng bahay ng mga informal settlers para tuluyang mapababa ang level ng coliform bacteria sa Manila Bay. Ang hamon ngayon sa pamahalaan ay ang relokasyon ng mga pamilyang matatamaan ng rehabilitasyon. Clazel Pardilla para sa Bayan.